Hi guys! So ngayon class, try na natin class isolve yung mga problems no, na nasa handout nyo regarding sa diniscuss natin kanina about measurement of angles and direction. So, okay, so ano yung first question dyan class? So number 68, so sabi, convert the angle 238 degrees 25 minutes and 50 seconds into its equivalent in decimal degrees. Okay, so ito class mga basic lang pero mahalaga, alam pa rin natin sila. So ilan yan? 238, 25 minutes, and okay, so 50 seconds. So convert daw natin ito sa equivalent decimal degree niya. Kasi, ito kasi is pinaghalo-halong degree, minutes, seconds. So, paano ba mag-convert class? So, ayun. So, 238 degree. And di-plus natin itong 25 minutes. So, to convert that in decimal degree, so that is per 1 degree, there is 60 minutes. And then, plus 50 seconds. So, convert muna sa minutes. So, kada 1 minute, merong 60 seconds. And then, kada 1 degree, merong 60 minutes. So, magka-cancel ang mga units. Matitira is in degrees. So, in degrees, that is how much class? So, that is 238.43 degrees. So that is letter C. So 4 decimal places pala. So yung exact answer sa calculator ko is 4305555. So or 4306 degrees. So that is letter C. So next, number 69. Convert 270 degrees into its equivalent value in gradients. So, 69, 270 degrees to gradients. So, to do that, kunin lang natin yung conversion factor nila per 1 complete revolution. So, 270 degrees multiplied by, so 1 complete revolution, that is 360 degrees. And then in gradients, that is 400 gradients. So, cancel ang degrees. Matitira is in gradients. So, ilan yan, class? So, sagot is 300. So, 300 gradients. So, that is letter D. Okay, so next, number 70. Convert 1,600 mils into its equivalent value in radians. So, ganun lang ulit, class. Very basic pa lang ito. So, 1,600 mils to radians. So, to do that, so, kunin ulit natin yung conversion factors nila per 1 complete revolution. So, that is 6,400 mils for 1 complete revolution and then 2 pi radians for 1 complete revolution. So, ilan yan, class? So, cancel ang mils. Matitira in radians. So, sagot is 1/2 pi or 1.5708. And then n radians. So, that is what letter B. Okay, so next, number 71. Okay, so sabi, find the back azimuth of a line having a forward azimuth of 52 degrees. So, meron siyang forward azimuth na 52 degrees. So, ang tinatanong yung back azimuth. So, hindi ini-state kung from north or from south. So, wala namang problema in class.
So, either dun sa dalawa, same lang yung bibigay na sagot dito sa back azimuth. So, let's say for example, ang basis natin is yung from south tayo class, no? So, let's say from south na lang. So, meron daw line na from south, yung azimuth niya is 52 degrees. So, kung mag-drawing ako dito ng north, south, east, and west. Okay, so measured from south. Kuha tayo ng 52. So, ito yun. So, ito yung 52 degrees. So, therefore, yung line natin is ito siya. Okay, and then ito yung forward direction niya. So, nakuha ba class? 52 forward direction. So, kung kukunin natin yung back azimuth, edi magsisimula tayo sa endpoint niya. Okay? Simula tayo sa endpoint niya. And then, pag ganito naman. Tama? So, the same. Still from the south. So, from the south, measure tayo ng clockwise. Okay? This one will become our back azimuth. So, from the figure, paano kukunin yung back azimuth class? So, kung 52 ito, edi yung andi dito class is also 52 degrees. So, 180 plus 52, yun yung ating back azimuth. Okay? So, that back azimuth is equal sa 52 degrees plus yung 180. So, ilan yan, class? That is 232 degrees. So, anong letter yan, class? Ayan, letter D. So, nagets nyo ba, class? No, so, ganun lang siya. Okay, so, next tayo. Number 72. So, sabi, class, find the forward bearing of a line having a back azimuth from south of 130 degrees. Okay, so medyo complicated na siya. So, wait lang. Okay, so ulitin natin. So, hinahanap yung forward bearing nung line. Okay, so 72. Forward bearing. So, ganyan. Forward bearing. Given that, meron siyang back azimuth. So, back azimuth from south na equivalent sa saan yan? 130 degrees. Okay? So, wag ka lang malilito, class. Basta pag sinabing back azimuth or back, no, nanggaling ka sa endpoint niya, papunta sa initial point. So, again, to solve for that, so, create lang tayo ng cross. So, sabi from south. So, therefore, from south, kuha lang ako ng 130 degrees. So, clockwise, so let's say, andi dito yun. Okay, so ito yung 130 degrees. Therefore, ito yung magiging line natin, class. Okay? Since sinabi yung 130 na yan, class, is back azimuth. So, kung lalagyan ko siya ng pangalan yung mga endpoints, so pwede ko siyang tawagin na ito yung A, ito yung B. So, yung line is parang AB. Okay? So, dahil back azimuth, mineasure natin siya from B. Okay? Gets ba yun? So, 130 ito. Ilan ang matitira dito, class? 180, that is 50. No? Dito may 50 degrees. So, therefore, ito yung forward direction. No? So, kung gagawa tayo ng cross sa A, ang tinatanong yung forward bearing nung line na to. So, pag sabi mong forward, magsimula ka sa initial point niya, which is itong A. So, paano kukunin yung forward bearing niyan? So, asan yung acute angle dyan, class? Di ito yung acute angle. Tama ba? Which is equivalent saan?
So, kung 50 ito, 50 rin dito. Okay? So, ayun na yung class. So, that the forward bearing, no, nung line AB natin ay equal sa 50 degrees. And then, define lang natin yung direction. So, nanggaling kang south, papunta kang east. So, lagay natin south, and then east. So, south 50 degrees. East, so that is letter C. Okay, so sana nakasunod. So, next, 73. So, lipat ko lang to class. So, sabi sa 73, the back azimuth of line CA, okay, so sulat lang muna natin mga given. So, yung back azimuth nung line CA, okay, so lagyan natin CA, is equal daw sa 350 degrees. And then, that is from south. Okay, so ulitin ko. The back azimuth of line CA is 350 degrees from south. Next, the deflection of line CB. So, okay, so deflection angle daw nung line CB ay equal sa 170 degrees to the left. So, that is counterclockwise. So, tinatanong is find the back bearing. Okay? So, find the back bearing of line CB. Okay? So, from that, kailangan natin ma-visualize, no, kung ano ba yung sinasabing mga directions ng mga lines na to. So, simulan natin dito sa back azimuth of CA. So, take note class, unang sinabi ang C. So, therefore, siya yung first point. Ito yung final point, yung A. So, pag sinabi mong back, magsisimula ka saan? Sa end point niya, di ba? From A, papuntang C. So, kung magdodrawing ako dito, class, let's say, ito siya. So, from south, no? So, drawing ako ng south. And then, dahil back, magsisimula ako sa point A. So, tawagin natin ito as A, yung point na to. Okay, so kunin natin yung back azimuth. 350 from south. So from south, ikot ako ng 350. So almost one complete revolution. So, ibig sabihin, pag napunta ka na dyan, ito na yung line. Okay? So, lagyan nga natin. Ito yung 350 degrees para makapuntang line CA. So, therefore, somewhere here, andi dito yung C. So, let's say, iksian lang natin. Let's say, ito yung C. Gets pa ba, class? So, from the endpoint ng line CA, ito yung line CA eh. From the endpoint niya na A. So, back azimuth, 350. So, ito yung C. Nakuha? So, kung 350 yan, class, ilan yung matitira dito? 10 degrees. So, kung 10 yan, edi dito, 10 degrees na rin. Okay? So, ngayon class, proceed na tayo dun sa line CB. Okay? Ibig sabihin, nanggaling siyang C, papuntang B. So, ito yung C, papuntang B. May sinabi class na yung deflection angle nung line CB na yon is 170 degrees to the left, or this one is counterclockwise. So, anong ibig sabihin ng class? Ibig sabihin, from the extension of this line, no, line CA, iikot tayo ng counterclockwise na 170. So, kung ito is 10 degrees, ikot ako ng 170. So, saan na ka mapupunta, class? From the extension, 10 ito, this one is 170. So, para magiging 180. So, ano yung gusto kong sabihin, class? Therefore, ito ngayon yung ating
line CB. Okay, pag ganyan siya, class. Nakuha? So, from the extension, sa C, measure tayo ng counterclockwise na 170. So, tumugma. Contain ito, 170. So, therefore, vertically upward, CB. So, ibig sabihin ng class, okay, yung forward direction niya is pa ganun. Kasi nagsimula sa C, papuntang B. So, from C, papuntang B. Ang tinatanong class is yung back bearing. So, magsimula tayo sa B, papuntang C. So, magiging ganito, yung hinahanap nating bearing. Which is what? Which is directly downward. So, that is due south. Okay? Pero kung tinatanong is yung forward bearing ng CB, so that is due north. Pero dahil back, due south. Okay, so sana nakasunod. So, yan. Last sample problem tayo, class, regarding this one. So, ayan. So, sabi sa 74, burahin ko lang. Okay, so sabi sa 74, lat ABCD, EFA is a closed traverse clockwise in the form of a regular hexagon with each side equal to 150 meters. The bearing of AB is north 34 degrees, 9 minutes east. So, what is the bearing of CD? Okay, so may mga given tayo, class. Yung bearing ng AB is north 34 degrees, 9 minutes east. Ang tinatanong, bearing ng CB. CD, rather. Tama ba? CD. So, given that yung survey niya is done in a clockwise manner and then regular hexagon. Okay, so para ma-solve natin to, class, simulan natin yung pag-drawing ng hexagon natin using yung given na bearing. So, if this is yung point A natin, so yung bearing daw niya papuntang B is ito. So, create tayo ng cross dito. Okay, so north 34. So, let's say somehow pag ganyan yan, ito yung 34 degrees, 9 minutes. So, therefore, yan ngayon yung magiging line AB. So, ito yun. Ito ngayon yung point B. And then, with reference to that line, pwede na tayo mag-drawing ngayon, class, ng regular hexagon. Okay? So, let's say, paano ba? So, tatansyahin ko lang muna, class, check ko nga, kumukha na siyang regular hexagon. Okay, so let's say regular na yan, class, no? So, ito yung lat AB, CD, and then E, and then F, and then A. Okay? Clockwise. So, kaya ganyan ko siya ginawa. So, ang tinatanong, itong bearing ng CD, no? So, kung mag-create daw siya dito ng north, south, east, and west niya na direction. So, ano daw yung bearing na itong CD? So, let's say ganyan yan. Okay, so ayan. So, pinapakita ko lang dito, class, na itong line BC is not necessarily na horizontal. So, may inclination pa rin yan. So, paano kunin itong bearing ng CD? Which is, asan yung bearing yan? Diba ito yung bearing niya, class? Yung bearing ng CD. So, paano kukunin yan, class? Eh, di simula tayo sa A. Tapos, diba, sinabing regular hexagon yan. So, pwede natin gamiting basis yung mga interior angles. Kasi, so kung from A, kailangan gawa rin ako dito ng ng north, south, east, saka west na direction ko.
Okay? So, extend natin tong AB. Okay, yan yung extension niya. So, therefore, kung 34 ito class, o di, ito, 34 din. So, para makapunta akong BC, kailangan makuha ko etong deflection ng line BC from AB. Gets nyo ba yan, class? Nagigets nyo ba? Kasi define na etong line AB is 34 from the vertical. So, yung extension niya, and then papunta dito sa BC, which is, di ba, deflection angle yon. Tama ba? Angle from the extension, papunta sa succeeding line. Deflection angle. So, pag nakuha natin yung deflection angle, plus natin sa 34, makuha natin yung location netong BC. Ilan ba tong deflection angle na to, class? So, dyan ngayon papasok yung analysis natin ng yung sa mathematics na exterior angle or kahit nga yung interior angle. So, class, for a regular hexagon, no, yung interior angle niyan is how much? Paano kunin yun, class? Diba? Summation of interior angle equals sa n minus 2 times 180. Okay? E di ibig sabihin, kada isang interior angle equal yun sa yung summation na n minus 2 times 180 divided by n. Okay, so that is 6 minus 2, 180 over 6. Ilan yan, class? So, 120, no? 120 degrees. So, kada isa pa lang interior angle, 120 ito. So, actually, pwedeng nga hindi na ito yung gamitin natin eh. Pwedeng ito na lang 120. Pero, sige. Kung 120 ito, class, straight line yan. So, ito magiging 60 degrees. Okay? So, diskarte na yung class eh, kung saan mo gusto mag-reference. So, let's say, nagbago yung isip natin, gusto natin itong interior angle. Oh, so, di ba, class? 34 ito. E di ilan to, class? 34 din. Tama ba? 34, 09 minutes din siya. So, kung total nito is 120, edi ilan yung magiging bearing netong BC? So, ito yung magiging bearing ng BC. Ilan yan, class? Edi yung 120 minus yung 34. Okay? So, yung bearing niya equals so that is 85 degrees 51 minutes. So 85 degrees 51 minutes. So pwedeng ganun, class, no? Diskarte mo na yan. So since meron na tayo, class, no, na bearing netong BC. So again, kung i-extend ko yung BC, so ito siya, na extension ng line BC. So, wait lang, ayusin natin. So, extension, ito siya. Lagyan natin broken, and extension ng BC. So, therefore, measured again from the south, no, yung bearing neto, yung angle na to is still 85 degrees 51 minutes. O, paano na ngayon makukuha tong sa sa CD? So, ano kayang pwedeng gawin, class? Naiisip mo ba na ito, class, is interior angle ulit, which is equal sa 120. Okay? So, interior ulit ito, interior angle. So, 120. So, from this line, ito, straight line yan. Tama ba? So, ibig sabihin na yung angle mula dito hanggang dito, 180. So, kung 180 yan, okay, 180, tatanggalin ko tong 120,
di ibig sabihin, ito is 60 degrees. So, ayun na, medyo naging mahirap siya. So, kung 60 degrees ito, tapos mula dito, so sana nakakasunod ka pa class ha. Tingnan mo to ha. Mula dun sa extension, papunta dito sa south, ilan yan class? 85, di ba? Tapos ito, 60. O di ilan yung matitira dito sa beta or yung bearing ng CD. So, sana na-imagine mo yung sinasabi ko. 85 ito. Yun dito is 60. So, ito is what? Yung bearing ng CD ay equal sa 85 degrees, 51 minutes, minus yung 60 degrees. So, that is equivalent sa 25 degrees, 51 minutes. So, ito na yung answer natin. So, napapansin mo class na medyo ganun siyang kahirap given the fact na pang ilang side pa lang to class. Pangatlong side pa lang. Paano kung ito yung tinatanong, yung FE? Anyways, tama ba yung sagot natin? 25, 51. So, correct, no? Kulang lang tayo ng sinulat. So, ito yung CD, no? So, from south, papunta siyang east. So, lagay pala natin yun, no? So, nanggaling siyang south, okay, papuntang east yung CD. So, ito yung complete bearing ng line CD. Okay, so, ang hirap, no? Pero sana nasundan mo, class. No? Sana nasundan mo. Ngayon, class, bibigyan ko kayo, class, ng ibang way, no, para ma-solve yung mga bearing, no, given the fact na regular lang yung figure. Pag hindi na regular, medyo hindi na applicable tong method na to. Pero pag ganyan, no, yung increment natin is uniform. So, pwede natin gamitin yung shortcut na to, class. So, papakita ko sa inyo. So, buburahin ko lang. Okay? So, kanina class, ang ginamit natin yung interior angle. So, ngayon class, ang gagamitin ko yung deflection angle, class. Ito. Okay, so sa mathematics, di ba, ano siya, exterior angle. And then, kung hindi ko man nasabi kanina, no, yung summation nung lahat ng mga exterior angle sa mathematics, so let's say, ito yon. So, ito, extend rin natin siya. So, ito angle, no? Ito angle. So, ito extend. Another exterior angle sa mathematics. So, extend. Ayan. So, kung hindi ko man nasabi kanina, class, no? That yung summation nung lahat nung exterior angle na yan sa mathematics na tinatawag nating deflection angle sa surveying, class, is equal sa 360. Okay? So, that yung summation ng lahat ng deflection angle is 360 degrees. So, kung 6 na deflection angle yan, therefore, kada isang deflection angle is 360 divided by 6. So, that is 60 degrees. Which is kanina, nakikita mo naman na yun. Sinulat ko kanina dito, 60 yan sa previous solution natin. So, ibig sabihin, class, from the extension, lagi tayo mag-move, no, to the right or clockwise rather, no, ng 60. So, dito, ganun din. Mag-move ulit tayo ng to the right ng 60 and so on. So, lahat yan 60. So, ngayon, class, instead of getting, no, yung individual bearings nila, so, mas maganda, parang ang gawin natin, yung azimuth from north na lang muna. So, let's say, for example, class, itong AB, yung azimuth niya from north is what? Di itong 34 degree
09 minutes. Okay? Instead na bearing, azimuth muna tayo. So, let's say itong BC. So, from north, so yung bearing niya is ano? Or yung azimuth niya rather. Yung azimuth niya is 34, 09 plus 60. So, magiging ano to class? 94, 09 minutes. Okay? Azimuth muna tayo class from north. Huwag muna tayo mag-bearing. So, eto. So, di ba alam natin na yung extension line na to is what? Kaparehas lang yan neto, di ba? So, ayusin ko yung drawing. So, yung extension netong BC, di ibig sabihin, ano rin yan? From north, 94 degree, 09 minutes. Okay? So, ibig sabihin, kung pupunta ako sa CD, yung azimuth netong CD is what? From north. Di 94 plus 60. Nakuha? So, 9409 plus 60. Ilan yan? 154.09. Okay? Andiyan kayo, class? Let's say stop muna tayo dyan. Kasi ganun na lang din gagawin mo dito. So, para makuha mo yung azimuth netong DE, so that is 154 plus 60 naman. So, dito, plus 60 ulit. Dito, plus 60 ulit. Okay? So, let's say nag-stop na tayo dito kasi ito lang naman yung hinahanap natin, no? Bearing nung CD. Paano kukunin yung bearing yan? Di ba, from the figure, ang bearing niyan, class, is ito. Bearing ng CD. In total niyan is, ilan? 180 yan. Tama ba? Di, tatanggalin ko tong 154. Di na yung bearing, class. No? So, that is equivalent sa 180 minus yung 154 and then 09 minutes. So, ilan tong bearing, class? So, dapat the same yan nung sagot kanina. So, 180 minus 154, 09. So, yan, the same, no? 25 degree and then 51 minutes. So, therefore, in direction niya ulit is from south papuntang east. So, lagay natin south and then east. So, that is the bearing of CD. Okay? So, hindi pa tapos, class, no? Paano nga kung ito yung hinahanap ng EF? So, paano kukunin yun? So, kung mapapansin mo, class, ang sinasabi ko dito, kada isang istasyon, nagdadagdag tayo ng 60. Okay, 60, 60, 60. So, class, kapag ganun yung increment, uniform, so, pwede nating i-model yan, class, sa ating calculator, no? Sa stat mode, yung linear mode, dun sa statistics mode sa calculator. Kasi paano, class? Halimbawa, 100 sides yan, no? Tas ang hinahanap yung 87th side, ano yung bearing nun, class? Di gagawin mo ba, iisa-isahin mong i-add yun? So, hindi, di ba? So, ang gagawin natin, class, i-model natin ito sa calculator, which is, ipapakita ko sa screen. So, ganito siya, class. Ayan. So, punta tayo sa mode 3, stat mode, and then yung 2, yung linear. Okay? So, maglalagay lang tayo ng dalawang points dito, or dalawang lines. So, let's say itong unang line, AB. So, for the first side, so, lalagay natin sa X, 1. Okay? So, bura lang ako dito. So, para hindi mo nagagawin to. So, di ba may X and Y? Kita ba? Ayan, kita. So, sa X, lalagay natin yung kung pang ilang side siya. So, number or, paano ba? Nth side. No, ilalagay natin kung pang ilang side siya. And then yung Y, doon natin ilalagay yung angle niya, yung azimuth, yung ginagawa natin dito from north. Okay, so let's say, for example, yung first side. So, yung first side natin is itong AB.
So, therefore, yung azimuth niya is 3409. So, yun yung i-input natin sa calculator. So, ito yung second side. So, second side is, sabi natin, that is 34 plus 60. So, lalagay mo, 34 plus 60. So, dalawa lang yung kailangan mong i-input kasi line lang naman yun, yung model natin. So, kailangan lang ng 2 points, di ba, to model yung line. So, input natin, class. So, 1, then 2. Ito, 34 degree, 09. Ito, 34, 09, and then plus 60 degrees. Okay. So, ayun class, no, na-model na natin siya sa, saan ba? Ayan, sa calculator natin. Ngayon, ang hinahanap natin pang ilang side class? Pangatlo. Sa pangatlong side, ang hinahanap natin yung equivalent azimuth niya. So, parang hinahanap natin yung y nakapartner nung 3. So, pag in-input natin sa calculator, gagawin natin that is 3 y hat. Hahanapin natin yung 3 y hat. So, paano i-input yan sa calculator? AC mo lang yan, class. Lagyan mo 3. Yung y hat, makikita dito yun sa apps. And then, regression, 8. So, ayun yung y hat class, number 5. So, ibig sabihin, hinahanap natin yung kapartner nung 3 na angle na azimuth. So, ilan yung bibigay niyan, class? 154.10. Or, 154.09. Okay, so this one is 154.09. So, kahit hindi mo tinitignan tong figure na to, class, pwede nating sabihin na, so, burahin ko na to, or wag. Wag natin burahin. So, di ba, ano to? Azimuth siya from north. Okay, lagyan natin north. So, ibig sabihin, kung mag-drawing ako dito, class, nakikita niyo pa ba? Ito ako, class, oh. Okay? So, mag-drawing ako ng north dito. Ito yung north. So, from north, mag-drawing ako ng 154. E di paano yun? Pag ganito yun, tama ba? So, therefore, ito ngayon yung magiging third side natin. Which is yung CD. So, kung ito is 154.09 minutes, o di, alam mo na ulit yung bearing, no? Yung bearing is again, ito. Okay? Yan yung magiging bearing ng CD, which is the same na lang doon, na 180 minus yung 154. Gets ba yun, class? Bearing ng CD. Ayusin natin. Gets? So, halimbawa, gusto natin makuha yung ito, yung EF. So, pang ilang side yan? 4, 5. So, hahanapin natin yung 5 y hat. Okay, so input lang natin sa calculator kahit hindi ka na nag-i-imagine ng figure. So, ilan yung 5y hat? So, palitan ko lang to ng 5. Yan, that is 274. Click ko to, so 09. So, therefore, this one is 27409. So, yun nga yung sinasabi ko, class. Halimbawa, hinahanap yung ika-87 side from a 100-sided polygon. So, that is 87 y hat lang. Hindi mo na kailangan manually i-drawing pa and then i-visualize yung ina-add na deflection angle. Okay, so 274. So, paano yung drawing ng class? So, kung ito yung north natin, so from north, iikot ako ng 274. So, di ba ito 270 hanggang dito? So, lagpas pa siya ng konting ganyan, nakaangat. So, ibig sabihin, ito yung ating line, no? Which is representative ng line number 5. So, sana nagigets pa. Which is ito yun, no?
Nakikita mo ba? Medyo tama nga. Naka-incline siyang to the left ng konti. So, kung ito class is 274.09. O, ilan yung bearing neto? Nung line na yan. That is line EF. So, lagyan ko. EF. Okay. So, paano kukunin yung bearing niyan? Eh di, ito yung bearing niya. Tama ba? Yung acute angle. Okay. So, that represents the bearing nung EF. So, paano kukunin yan, class? Using yung figure na yan. Eh di 360 minus itong 274. So, bearing ng EF equals 360 minus itong 274. So, whatever yung value niyan, yun yung sagot. Nagigets ba? Sabihin ko to. So, ilan yan, class? So, that is 85.51. 85 degrees, 51 minutes. Anong direction niya, class? Sa nakikita mo, E to F. Jadi from north, papuntang west. Ayun, north, west. Okay, so, ayun guys, hopefully, no, nakatulong itong simple na calculator technique na to sa pag-solve nyo or pag-simplify no, nung topic na ito. So, sa next video natin, class, pag-usapan naman natin no, kung paano i-convert no, yung mga magnetic bearing into a true bearing. No? Anong relationship ng true meridian sa magnetic meridian. So, ayun guys. So, thank you guys for watching. So, sana na-gets nyo. So, God bless.